Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Naging tila manikang desusi si Ella ng mga araw na lumipas. Simpleng-simple lamang ang libing ng kanyang ina. Hungkag na hungkag ang kanyang pakiramdam. Pakiramdam niya ay nabubuhay na lamang siya dahil tumitibok ang puso niya. At ang mabagal na sistema ng pamumuhay sa isla ay hindi nakatulong sa kanya. Palagi niyang nagugunita ang kanyang mga magulang. At noon, higit kailan paman, si Ramon. Pakiramdam niya ay kailayo-layo na niya sa mundong dati niyang kinabibilangan. Sa gabi ay lalo niyang nadarama ang pag-iisa, ang pangungulila sa lahat ng mahal niya sa buhay. Kadalasan, iginugupo na lamang siya ng pagod saka siya nakakatulog. Ang mga pangarap niya ay tila naging bangungot. Bakit hindi na nagbalik si Ramon? Bakit iniwan na siya nito? At hindi na rin niya naiwasang tanungin ang langit kung ano ang pagkakasala niyang nagawa at nangyayari sa kanya ang mga bagay na iyon. Sa umaga naman, ipinagpapatuloy niya ang trabaho ng kanyang ina upang kahit paano ay may makain siya. Batid niya na kahit kailan ay hindi na niya kayang pag-aralin ang sarili, maliban na lamang kung lilisanin niya ang isla. Ngunit ng mga panahong iyon ay masyado pa siyang mahina. At hindi niya alam kung kakayanin pa niya. Nang araw na iyon ay natagpuan na lamang niya ang sarili sa batuhan. Nakatitig lamang siya sa karagatan. Minsan ay parang nais na niyang tawirin ang dagat na iyon. Nais niyang hanapin si Ramon. Kay tagal niyang hindi umiyak, ngunit ng mga sandaling iyon ay napahagulhol na lamang siya. Tumigil lamang siya nang may makitang panyong puti sa kanyang harapan. Nang lumingon siya ay nakita niya si Teddy. Teddy, ano nang ginagawa mo rito? Namamasyal, gaya noong una tayong magkita rito, nakangiting sabi nito. Pinilit niya ang sariling ngumiti. Kumusta ka na? Mabuti. Ikaw? Bahaw siyang tumawa. Eto, ayos din lang naman. Naupo ito sa tabi niya. Kung hindi mo mamasamain, Ella, pwede kitang tulungan kung gusto mo. Napatingin siya sa mukha nito. Tulong? Hindi na, Teddy. Sobra-sobra na nga ang naitulong mo sa akin. Ang dami mong potensyal, hindi mo lang alam. Dito siguro sa Patrial ang kapalaran ko. Dito nagsimula at natapos ang kapalaran ng mga magulang ko. Baka iyon din ang nakatakda para sa akin. Makakalabas ka sa isla na ito. Nandyan ang buong mundo na naghihintay sa'yo. At handa akong dalhin ka roon. Napatitig siya rito pagko ay nagsalita. Bakit? Ewan ko. Siguro dahil nakita ko sa'yo ang sarili ko. O baka gusto ko lang na may magawang mabuti sa mundo. O baka sa kailaliman ng aking isipan, alam kong may utang ang pamilya ko sa'yo. Napailing siya. Ewan ko, Teddy. Magulo ang isip ko. Pag-isipan mo. Tumango na lamang siya. Inihatid pa siya nito sa kanyang barong-barong. Inihatid niya ito ng tanaw habang paalis na ito. Naisip niyang hindi kaya iyon na ang simula ng katuparan ng kanyang mga pangarap. Kaya lamang ay wala na si Ramon upang maging bahagi niyon. Sa loob ng ilang buwan ay palaging nakikita ni Ella si Teddy. Nakakakwentuhan niya ito tungkol sa kanyang mga pangarap at mithiin sa buhay at mataman itong nakikinig sa kanya. Madalas din niyang maikwento rito si Ramon. At naiintindihan naman nito ang kanyang nararamdaman. Nalaman din niya na wala ito sa mansyon nang gabing nagpunta roon si Ramon upang makiusap na dalhin sa ospital ang ama nito. At ayon dito, marahil ay ang tiyuhin nito ang nakausap at bumigo kay Ramon. Sa pag-uusap nila ay marami siyang natuklasan tungkol sa mga Inevilla. Natuklasan niya na si Horacio Inevilla pala na siyang alkalde nila ay may malubhang sakit. Ilang taon na pala itong pinahihirapan ng leukemia. Sa tingin niya ay natagpuan niya ang sarili kay Teddy. Ang ipinagkaiba lamang nila, bukod sa mayaman ito ay mas nahihirapan ito sa sitwasyon nito. Nakatunghay lamang ito habang unti-unting iginugupo ng sakit ang ama nito. Marami pa silang napagkwentuhan.
At unti-unti, natatagpuan niya ang sariling bumabalik sa dating siya. Sa dating daigdig na kinabibilangan niya. Hindi pa rin naman nagsasawang mag-alok ng tulong sa kanya si Teddy. At aaminin niya, nais na niyang tanggapin ang tulong na iyon. Ni minsan ay hindi ito nagpahiwatig na may pagtingin ito sa kanya. Kapag nag-uusap sila nito ay hindi naman niya ito kinakitaan ng pagiging romantiko sa kanya. Naging magkaibigan lamang sila nito. Oo, ito ang klase ng lalaking hindi mahirap mahalin, ngunit batid niya na wala siyang madaramang kahit na ano para dito. Si Ramon pa rin ang nasa puso niya. Nang hapong iyon, gaya ng araw-araw na nangyayari ay inihatid siya ni Teddy sa barong-barong niya. Inihatid na lamang niya ito ng tanao habang naglalakad ito palayo. Nang bumaling siya sa kanyang kaliwa ay natanawan niyang nakamasid sa kanya si Gracia. Ninisyan niya ito. Umiti rin naman ito sa kanya. Bahagya pa siyang nagtaka nang lumapit ito. Kumusta, Anito? Eto ayos naman. Ikaw? Kailan ka babalik sa kabilang bayan? Lunes na ulit. Nagpapahinga lang ng kaunti. Hindi ba si Teddy Inevilla yon? Tanong nito. Oo, nagkita kami sa batuhan. Tuwing narito ako, palagi ko kayong nakikitang magkasama. Nililigawan ka ba niya? Tanong nito. Hindi, mabait lang siya. Napangiti siya. Baka panahon na, Ella, para kalimutan mo na si Ramon. Mahigit 1 taon na siyang wala. Ni isang sulat, wala siyang iniwan sa'yo. Hindi niya malaman ang sasabihin. Mahigit 1 taon na ba ang lumipas mula nang umalis si Ramon? Bakit tila kay tagal-tagal na yon? Tila kay bagal ang paglipas ng panahon kapag wala ito. Hindi ko siya kayang kalimutan, Gracia. Pero baka kailangan ko nang magsimula ng para sa sarili ko. Kailangan mo na nga. Kung sakaling tinutulungan ka ni Teddy Inevilla, bakit hindi mo subukang tanggapin ang tulong niya? Bakit nga ba hindi? Ano pa ba ang maaaring mawala sa kanya? Kung hindi niya tatanggapin ang tulong nito ay baka doon na siya mamatay sa islang iyon. Patuloy pa ba niyang hihintayin si Ramon? Paano kung hindi na ito magbalik pa? Bakit ni hindi man lamang ito sumulat sa kanya? Kung mahal siya nito, kahit isang maliit na note man lamang sana ay ipinaalam nito kung saan ito naroon. Mabait si Teddy, nakikita niya iyon. At ito na lang ang kanyang pag-asa. At mas maganda kung tanggapin na niya ang alok nito. Tandaan mo, huwag mong pansinin si Uncle Roy ko. Suplado talaga yon. Palaging mainit ang ulo dahil hindi siya ang magiging presidente ng kumpanya namin, bulong ni Teddy kay Ella nang pumasok sila sa loob ng mansyon. Namangha siya sa ganda ng loob niyon. Oo, nga at alam niya na maganda talaga ang mansyon dahil makailang ulit na iyong sinabi noon sa kanya ni Gracia dahil kawaksi ng mga Inevilla ang ina nito, ngunit ang makita iyon ay nakapagpamangha pa rin sa kanya. Noon lamang siya nakakita ng ganoon karangyang bahay palibhasa ay sa patrial na siya lumaki. Nakita niya kaagad ang ina ni Gracia roon. Ninisyan siya nito at tinugon naman niya iyon. Dumating ang Tito Roy ni Teddy. Binati niya ito ngunit wala itong itinugon sa kanya maski isang kataga. Nabatid niyang tama ang sinabi ni Teddy, suplado ang Uncle Roy nito. Matanda na ito at balbasarado ang mukha. Ayon din kay Teddy, sinabi na nito sa ama nito ang tungkol sa kanya. Nasa kwarto lamang daw ito noon at nagpapahinga dahil ilang oras na lamang ay lilipad sila patungo sa Maynila. Doon na ito mananatili upang mas malapit sa mga ospital. Pagkatapos ng formal na pagreretiro nito, ite-turn over na nito kay Teddy ang pamamahala ng kumpanya dahil ang mga ito naman ang maihawak ng pinakamalaking share sa kumpanya. Habang naghihintay sila sa paggising ng ama ni Teddy ay nag-uusap lamang sila sa sala. So, eksakto ang lahat. Magsisimula na ang bagong semestre sa susunod na buwan. Pwede kang mag-take ng entrance exams habang maaga pa. May kilala ako sa dati kong school. Teddy, maraming salamat talaga. Ayos lang yon, tigilan mo na yung sinasabi mo. Nang magising na ang ama ni Teddy ay ipinakilala siya nito rito. At kahit mahirap na para dito ay nagawa pa nitong ngitian siya. At nang hapon ding iyon ay sakay na siya sa helicopter. Tiningnan niyang muli ang isla. Hindi niya maiwasang makaramdam ng lungkot. Noon lamang siya lalayo roon. Nag-iwan siya ng sulat kay Ramon. Kung sakali mang bumalik ito, alam nito kung saan siya hahanapin. Pagkalipas ng maraming mga taon, noon lang niya lilisanin ang patrial. At lihim siyang umasam na sa pagbabalik niyang muli roon ay kasama na niya si Ramon.
Pagkaraan ng 4 na taon ay nagtapos si Ella sa kolehiyo, summa cum laude. Talagang pinagsikapan niya iyon at nag-aral ng mabuti upang patunayan kay Teddy na hindi ito nagkamali sa pagtulong sa kanya. Namatay na rin ang ama nito at ang Uncle Roy nito. Kapwa sila ulila na nito kaya lalo silang naging malapit sa isa't isa. Magkasama sila sa ilalim ng iisang bubong pero hindi niya iyon inalintana at hindi naman ito nagsamantala sa kanya kahit kailan. At hindi pa rin ito nagbibigay ng kahit na anong pahiwatig na may pagtingin ito sa kanya. Siya naman ay tulad pa rin ang dati. Nagigising pa rin siya sa gabi na si Ramon ang nasa isip. Habang tumatagal ay tila lalong yumayabong ang damdamin niya para dito kahit pa nga ni minsan ay hindi na niya nabalitaan kung ano na ang nangyari dito. Nakilala niya si Sachi noong nasa kolehiyo siya. Nagkasundo sila nitong maigi. Kaklase lamang niya ito sa ilang subjects at kumukuha lamang ito ng ilang units. Mas matanda ito sa kanya ng 5 taon. At nang nakilala niya ito ay graduate na ito sa kursong fashion merchandising sa saing kilalang universidad sa Amerika. Naging 2 tuloy ang best friends niya, sina Teddy at si Sachi. 23 ang edad niya noon nang i-celebrate nila ang 40th birthday ni Teddy. Ipinagluto pa nga niya ito. Ella, saan mo ngayon balak magtrabaho? Tanong nito habang pinagsasaluhan nila ang pagkaing niluto niya. Sinabi niya kung saan niya nais na mamasukan. Bakit hindi na lang sa kumpanya ko? Maaari kitang bigyan ng posisyon kung gusto mo. Alam kong malayo ang kurso mo sa negosyo, pero pwede kang magsimula doon. Para lang makakuha ka ng karanasan. Hindi ba, sobra-sobra na yata ang tulong mo sa akin, Teddy, nahihiyang sabi niya. Siyempre, hindi. Wala kang ideya kung gaano mo ako natulungan sa paglipas ng mga taon, Ella. Kung wala ka, baka nabaliw na ako. At saka, alam kong magiging asset ka sa kumpanya. Pumayag na rin siya. Naging promotions department head siya matapos ang ilang buwang personal na pagtitrain sa kanya ni Teddy. Nagkaroon ng bulong-bulungan tungkol sa relasyon nila nito. Kesyo kay bago-bago pa lamang niya ay ipinagkatiwala na kaagad sa kanya ang posisyong iyon. Binaliwala niya iyon. Malinis ang konsyensya niya. Wala silang ginagawang masama nito. Sa loob ng 2 taon, nagtrabaho siya sa kumpanya ni Teddy. Marami siyang natutuhan. Na-master niya ang kanyang trabaho, napatunayan niya na deserving siya sa posisyong iyon. Nag-enjoy siya ng husto sa trabaho at nalaman niyang mas mahusay siya roon. Dahil doon ay hindi na niya isinakatuparan ang unang planong magtrabaho sa istasyon ng telebisyon. Naisip din niya na malayo na rin ang narating niya sa buhay, ngunit nanatiling may bakanting espasyo sa kanya. At batid niyang tanging si Ramon lamang ang makapagpupuno niyon. Kadalasan ay naiisip pa rin niya ito. Kung saan na ito naroon, kung nakapag-asawa na ba ito ng iba. At sa tuwing maiisip niya na baka may iba ng babae sa buhay nito ay nalulungkot siya. Nasasaktan siyang isipin na hindi nito tinupad ang mga pangako nito. Na hindi ito naging totoo sa kanya. Nasa kanya pa rin ang singsing na bigay nito at hindi niya iyon isasauli rito hanggat hindi nito iyon binabawi sa kanya. Minsan ay nagpasya siyang bumalik sa patrial. Dinalaw niya ang puntod ng kanyang mga magulang. Dinaanan din niya si Gracia. Dalaga pa rin ito at nagtatrabaho pa rin sa kabilang bayan. Inalam niya mula rito kung nagbalik na si Ramon. At nasorpresa siya nang malaman niya na nagbalik nga ito roon 1 taon ang nakalipas mula nang umalis siya. Hinanap ba niya ako, Gracia? Tanong niya rito. Oo, hinanap ka rin naman. Ano nang ibig mong sabihin? Dinalaw lang niya ang puntod ni Mang Pedrito pero umalis din siya. Ibinigay mo ba ang sulat ko sa kanya? Binigay ko. Wala iyang iniwang sulat. Wala eh. Alam ba niya kung nasaan na ako ngayon? Nakalagay naman yata sa sulat, di ba? Tumango siya. Wala naman kasi siyang gaanong nabanggit tungkol sa'yo. Nalaglag ang mga balikat niya. Bigla ay para siyang nahilo. Nasaan na kaya siya ngayon? Tanong niya pagkuan. Ewan ko. Hindi naman niya sinabi eh. Nilisan niya ang patrial na kay bigat-bigat ng dibdib. At nang magbalik siya sa Maynila, sinalubong pa siya ng isang napakasamang balita. Na si Teddy ay may sakit na leukemia, tulad ng ama nito noon. Sa loob ng 2 taon ay kung saan-saang espesyalista nagpatingin si Teddy. Mula sa Amerika hanggang sa kasulok-sulukang bahagi ng Tibet. Mula sa mga mahuhusay na doktor hanggang sa mga ritual healers, hanggang sa ito na rin ang nagpasyang tigilan na iyon. Tumigil na rin itong mag-respond sa mga treatments makalipas ang 1 pang taon. Hindi niya ito iniwan.
Nanatili lang siya sa tabi nito at hindi na niya gaanong na-monitor ang kumpanya niya. Lumaki ang pagkakautang ng kumpanya sa bangko at gobyerno. Alam niyang mahal ni Teddy ang kumpanya. Iyon kasi ang tanging naiwan ng ama nito rito. Iyon ang legacy ng mga Inevilla. Nasasaktan siya kapag nakikita ito sa ganoong kalagayan. Hindi na niya ito makilala. Halos butot balat na lang ito habang nakaratay sa kama nitong hindi na nito nilisan ng mga huling araw. At hindi niya maiwasang umiyak. Bakit ba lahat ng mahal niya sa buhay ay nawawala sa kanya? Ginagap nito ang kamay niya. Ella, huwag ka umiyak. Pinilit niya ang sariling tumahan. Maihihilingin sana ako sa'yo. Sana pumayag ka. Ano man. Kahit ano pa. Pakakasal ka sa akin, Ella. Hindi na siya nagtanong, agad siyang tumango. Makalipas ang 1 oras ay dumating ang ipinatawag na judge. Habang ikinakasal sila ni Teddy ay parang dinudurog ang kanyang puso dahil sa nakakaawang kalagayan nito. Si Sashi at 2 mapagkakatiwalaang empleyado ng kumpanya ang tumayong saksi. At hindi pa man nag-1 oras makalipas ang kasal ay binawian na ng buhay si Teddy. Iyon ang isa sa pinakamasakit na bagay na nangyari sa kanya. Marahil, kung wala lamang si Sachi sa kanyang tabi ng mga oras na iyon ay baka nabaliw na siya. Sa ika-4 na pagkakataon ay nawala sa kanya ang isang taong minamahal niya. At ng oras na para harapin niya ang mga abogado ay ginawa niya iyon ng buong tapang. Nalaman niya na baon na sa utang ang kumpanya iniwan ni Teddy. Ang tangi niyang magagawa ay ang ibenta ang kumpanya para may maiwan sa kanya kahit na kaunti. Ayaw niyang mangyari iyon. Hindi niya iyon mapapayagan. Utang niya iyon kay Teddy. At hindi niya alam kung ano ang mararamdaman ng sa gitna ng dalamhati at kawalang magawa ay dumating ang isang taong makapagbibigay muli sa kanya ng kumpanya. Si Ramon. Nang pumasok sa kanyang opisina si Ramon ay hindi kaagad siya nakapagsalita. Taglay pa rin ito ang kagwapuhan kahit naging maotoridad na ang anyo nito. Naisa na niya itong yakapin at hagkan ngunit hindi niya nagawa sapagkat tila kay lamig ng tinging ipinukol nito sa kanya. Blanko ang ekspresyon ng mukha nito. At hindi niya inaasahang ganoon ang magiging muli nilang pagkikita. Ramon, masaya ako na hindi mo pa rin ako nakakalimutan. Nanatiling blanko ang anyo ng mukha nito. Siyempre naaalala kita. Paano ba naman kita malilimutan? Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa, Ella. Kung gusto mo ang kumpanya, ibibigay ko sa'yo. Napaluha siya sa galak. Talaga, Ramon? Salamat. Pero may kondisyon. Tumigil siya. Pakakasalan mo ako. Magiging ari-ari ang magkatuwang ang kumpanya. Mag-isip ka agad, Ella. Binibigyan lang kita ng 2 minuto. Hindi na umabot ng kahit 1 minuto, pumayag na agad siya. Magaling. Sumama ka sa akin. Naguluhan siya. Bakit nanatili itong malamig sa kanya? Inaasahan pa naman niyang hahagkan siya nito at yayakapin. Nalunod sa saya ang kanyang dibdib nang sabihin nitong magpapakasal sila. Ngunit tila lumabo ang lahat. Ang tanging malinaw ay ang proposal nito. Nawala pa nga sa isip niya na hindi pa siya nakakapagbabang luksa. Naguguluhan man ay sumunod siya rito. Sumakay sila sa elevator. Ramon, bakit ganito? Saan tayo pupunta? Magpapakasal na tayo. Ngayon na? Oo, ngayon na. Pero ano, Ella? Ano? Bahagyang tumaas ang boses nito. Hindi niya agad nagawang magsalita. Bigla ay may nabasa siyang galit sa mga mata nito. Bakit mo talaga ako pakakasalan, Ramon? Tanong niya. Sabihin mo na lang kung ayaw mo na. Hindi. Gusto mo bang mawala ang kumpanya? Sagutin mo ako. Hindi. Hindi ko gusto. Kung ganoon, wala ka ng pagpipilian ngayon, hindi ba? Nang bumukas ang pinto ng elevator ay dumiretso na sila sa kotse nito. Hindi nagtagal ay nakaharap na sila sa huwes. Kay bilis ng pangyayari, kasal na kaagad sila. Ni hindi man lang siya nito hinalikan. Pagkatapos ng maikling seremonya ay nagpatiuna na ito palabas ng sala ng judge. Ito ang bahay ko. Hindi kasing laki ng naging bahay ninyo ni Teddy Inevilla, pero sana hindi mo ito isipin na problema, sarkastikong sabi sa kanya ni Ramon pagkapasok nila sa bahay nito. Pakiramdam niya ay nasa loob siya ng isang ipu-ipo. Ramon, bakit? Itinaas nito ang kamay. Pwede bang tigilan mo na ang katatanong kung bakit?
Masakit sa tainga. Alam naman nating pareho na naggagamitan lang tayo. Gusto ko ng aking paghihiganti. Gusto mo naman ng pera mo. Ngayon, yung unang kwarto sa itaas ang sa akin. Pumili ka na lang ng magiging kwarto mo. Iyon lang at umakyat na ito habang siya ay naiwang nakatulala. Halos hindi na niya kilala si Ramon. Paghihiganti. Ano ang ibig nitong sabihin? Nagalit pa rin ito sa mga Inevilla hanggang ngayon? Ngunit wala na ni isang Inevilla ang nabubuhay. Naunawaan din niya na siya ang tinutukoy nito. Hindi niya malaman kung ano ang napasukan niya. Hindi ba naunawaan ni Ramon ang ipinaliwanag niya rito sa sulat? Sinabi niya rito ang lahat-lahat. Marahil ay sukdulan ang galit nito sa mga Inevilla. Marahil ay pati sa kanya. Kasalanan ba niya na tinanggap niya ang alok noon ni Teddy? At kung hindi, babalikan pa ba siya ni Ramon? Marami siyang katanungang nais itanong. Sa kabila ng lahat, nanaig ang pagmamahal niya para dito. Nagpasya siyang ipakita rito na sa loob ng ilang taong lumipas, hindi nawala ang pagtingin niya rito. Ilang sandali pa ay umakyat na rin siya sa kanyang kwarto. Malaki ang paniniwala niyang kaya niyang ibalik sa dati ang lahat. Kung nais talaga nitong gantihan siya, bakit pa siya nito pinakasalan? Pwedeng-pwede naman siya nitong pabayaan na lamang. Oo, may pag-asa pa, sabi niya sa sarili. Sa susunod na kabanata, haharapin ni Ella ang mga bagong pagsubok sa kanilang pagsasama ni Ramon habang unti-unti niyang matutuklasan ang tunay na dahilan ng mga desisyon nito. Masusubok din ang kanilang pagmamahalan sa gitna ng mga lihim at sakit na matagal nang nakabaon sa kanilang nakaraan. Kaya abangan natin